Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout na po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome back naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakampeng, and happy Sunday. So ito ho mga ka-action, may naka-live na isang vlogger at may title po ito na EDSA Indignation Rally nagsimula na. Ibig sabihin, ngayon siguro ito sa EDSA ho, kasi live naman ho siya mga ka-action. EDSA Indignation Rally nagsimula na. At binira ho dito si Congresswoman Luistro ho ng isang tagapagsalita. Okay? So, alam naman po natin ang indignation, no? Rally against impeachment po ito kay Vice President Sara Duterte. Tingnan ho natin ang kalagayan o sitwasyon ng EDSA ngayon. Kung sila ba ay dinumog na ng taong bayan. Ito po, panoorin po muna natin to. Para mapabuti ang ating buhay sa inang bayan sa Pilipinas. May kasabihan, si Inday Sara, mahalin natin ang Pilipinas. So, nakikiusap po ako sa mga... Ang tanong namin, minahal nga ba ni Sara ang Pilipinas? Kasi kung minahal niya nga ang Pilipinas, naramdaman ho namin sana yan. Sana naramdaman namin ang naging comment niya sa West Philippine Sea. Yun ang dapat namin marinig kay Vice President para masabi niya na mahal niya ang Pilipinas. Kasi yung mga sovereign rights natin sa West Philippine Sea is a part of Philippines. At dapat ipaglaban nating lahat. 'Di ba? Pero na masakit isipin, nakakalungkot isipin na may iilan sa mga katulad nyo na tila tikom pa rin ang bibig nyo sa West Philippine Sea. Pero okay lang, naiintindihan ho namin kayo. Ang mas maganda, marami kami na mga nakikipaglaban at kasama ang gobyerno na ipaglaban ang ating mga sovereignty dyan sa West Philippine Sea. Okay? Tuloy. Sa mga kasalukuyan na panaydakdak, gusto ko lang pong banggitin si Congresswoman Luistro na puro na lang siyang Duterte. Eh paano naman po ang inyong asawa na kasalukuyan ng pandemya ay meron siyang issue sa ring, pero mismo sa bibig mo nang galing na ikaw mismo ang nagpahayag na ang asawa nyo ay tinago nyo sa batas. Tama ba yan? Pero pag ang Duterte, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, pero ang asawa nyo, andyan, kumakandidato, nangangampanya ng libre na may kaso. Paano naman ang mga Duterte supporters na puro na lang pinag-iinitan? Paano na ang freedom of speech sa ating kalayaan? Wala na ba tayong karapatan na para tapos kapag ang nag-rally ay ang mga... Wait lang ate, wait lang. Regarding po dyan sa sinabi mo na tinago ni Congresswoman Luistro ang kanyang asawa na may kaso, nanalo na ho sila sa kaso dyan. Sumagot po dyan si Congresswoman Luistro sa isang interview kung bakit niya ginawa yun. Kasi during that time, siyempre, panahon po yun ni dating Pangulong Duterte, nakakatakot ho. At lumabas sa investigasyon na ang paratang sa kanyang asawa ay hindi totoo. Kasi dapat tatakbo yata ng congressman ang kanyang asawa ni Congressman Luistro. Inamin niya nga na tinago niya dahil siyempre natatakot sa sitwasyon, di ba? Pero habang nakatago ang kanyang asawa, siya naman po ito nag-aano ng kaso, inaasikaso niya po hanggang nga po sa na-dismiss ang nasabing kaso at naging malinis ang pangalan ng asawa ni Congresswoman Luistro, di ba? Kayo po, hindi po kayo inaano ng gobyerno natin. Kung ang tinutukoy nyo po na hinaharas ay ang mga vloggers, pinapatawag lang ho sila doon sa tri-committee para magpaliwanag o matanong sila regarding sa kanilang mga pinapakalat. Kung ano ba talaga ang hangarin nila sa mga platform nila. Ngayon ho, kung kayo po ay nagtataka kung bakit Duterte na lang, kasi po may may mga reklamo laban sa kanila, Sus Maria Josep.
O, kay dating Pangulong Duterte, ano ba ang mga reklamo, ang mga biktima ng AGK at war on drugs? O, kay Vice President Sara Duterte, ano bang kinakaharap niya? O, impeachment trial dyan sa Senado, kasi na-impeach naman siya sa House of Representatives. Di ba? O, hindi po yan pang-aano sa mga Duterte. Eh, wala tayong magawa eh. Dumaan din po yan sa due process kasi inimbestigahan po yan sa House of Representatives bago siya na-impeach sa House of Representatives. Oo. O, tuloy. Mga kakampi, si Bongbong Marcos, hinahayaan na lang. Kung saan-saan sila pwede, okay lang. Napaka-unfair naman po yun. Kami, yung ginagawa namin ay hindi po para sa aming pang-sariling kapakanan. Kasi sa totoo lang po, nahihirapan din po ako. Unang-una na dyan yung resources. Yung minsan, ako po Wala yata tao. Kasi nakatutok lang talaga ang camera kay ate. Wala din maingay tayo naririnig, wala din sumisigaw. Siguro mga vlogger siguro ang nandyan. Kawawa naman. Excuse. Diyos ko po. Indignation rally ito sa sa EDSA. Ito baka kasi wala pa yung magbibigay ng libreng pagkain. Kasi kami, wala pong nagbibigay ng budget. Wala pong nagbibigay dito. Kung meron man, ay ibigyan ng pamasahe ng pansakay ng MRT o kaya Chico bus. Wala pong bigayan dito na 1,000 per head, 500 per head. Wala pong ganon. So, Eh kasi ilang piraso kayo dyan, oh. Eh buti nga kayo, binibigyan kahit kunti ng pamasahe sa LRT. Alam nyo po, kami na mga na nasa katotohanan, kapag pumupunta ho kami sa mga rally, hindi ho kami humihingi kahit 5 duling. Pumupunta kami doon, nagpo-produce kami kahit wala kaming pera, nagpo-provide kami ng pera, pero ayaw namin humingi sa mga kung sino-sino. Oo. Or sa mga organizer o sino-sino. Hindi ho namin ugali yan. Magpo-provide kami dahil gusto namin suportahan ang nasabing rally. Kasi ang tumutulak sa amin doon, paninindigan. Paninindigan ng katotohanan. 'Di ba? Eh buti nga ho sa inyo, may libre pa pala nabibigay ng LRT. So, kami naman po ay kumakayo rito. Kung hindi nyo kayang iparating ang gusto nyo iparating, kami na lang. Ang gusto lang namin, makita ang inyong presensya dito sa White Plains EDSA. Yun lang naman po yung gusto natin dito. Ngayon, yung mga gustong mag-ingay na hinahanap si Pangulong Duterte, si Titi Inday Sara na lang, yung puro tayo nakatago. Bakit? Sabi nga niya, Congressman, Bibot Alvarez, kapag po tayo ay natapos, wala nang pag-asa ang ating bayan. Sana Bakit? Bakit nung si dating Pangulong Duterte ba ang nakaupo? Napaunlad niya ba? Nabago niya ba ang Pilipinas? Nagkaroon ba ng pag-asa nung siya ay umupo? Lahat nga ho ng problema ngayon na na ginaresolba ng gobyerno, katulad ng Pogo, West Philippine Sea, at iba pa. Galing ho ito sa mga Duterte. Galing ho ito sa kay dating Pangulong Duterte. Ang nire-resolve ngayon ng gobyernong Marcos. Oh. Ayan na. Ano pa? Sus ko. Kaya mga ka-action, mga kakamping, itong February 25, sigurado ho, grabe ang tao nito sa EDSA. Kasi anibersaryo po ng EDSA People, EDSA People Power Band. At asahan nyo po a-attend ho tayo dyan. Kasi lagi ho natin i-cover dyan. Okay? Baka mamaya, pupunta-punta naman kayo doon at magsisigaw na, Duterte, Duterte. So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Siguro, iwan ko kung hindi natin mabilang sila dyan kasi hindi naman gumagalaw ang kamera. Oo. So yun lang ho, ang sitwasyon ngayon sa EDSA ng indignation rally against impeachment. Okay? Kayo na po dyan ang bahala. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi.
So maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.